Kung hahanapin nyo ang mga presidenteng may kamay na bakal sa pamumuno sa bansang Pilipinas, dalawa ang makikita nyong ganito. Ang dalawang pamilyang ito, ang kinilala at tumatak sa mga Pilipinong nakaranas ng tunay na pagbabago ng bansang ito at matatapang na hindi kayang diktahan ng ibang lahi. Marcos Sr. at Duterte Sr., parehong abogado at marunong sa batas. Pinagsama ang dalawang tanyag na pamilyang ito sa iisang partidong Uniteam at parehong nanalo bilang Presidente Marcos at Vice President Duterte, pero hindi nagtagal na buwag din ang dalawang ito. Nakabalik ang Marcos sa gobyerno dahil sa legacy ng kanyang ama sa pagpapatakbo nito, na inakala ng lahat ng nagtiwala kay BBM na magagawa nito ang ginawa ng ama. Pero bakit ganito ang nangyari? Malayong malayo ito sa kanyang ama. Ito, panoorin nyo, may malalaman kayo pagkatapos ng introng ito. Noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr., meron tayong death penalty. Kaya ang mga Pilipino noon ay disiplinado at may takot. At mababa ang krimen sa ating bansa sa ilalim ng rehimeng Marcos. Ang isang drug trafficking na nagpasok ng drugs sa ating bansa ay pinarusahan sa pamamagitan ng firing squad. Ang kilalang Chinese drug lord na si Lim Seng, isang negosyante sa Pilipinas, ang unang nakaranas ng pamamaraang ito, kaya takot ang mga masasamang loob sa Pilipinas dahil sa batas na ito. At wala pang gaanong tao ang kumukontra sa panahong ito. Dahil ang batas ni Marcos ay natutupad at nasusunod ng tao. Nagbago lang ang lahat ng ito noong pinatalsik ang Presidente Marcos. Ipinalit nila ang presidenteng walang karanasan sa pamumuno at pinalitan nila ang constitution ng mga grupo na nagpatalsik kay Marcos kasama ang miyembro ng simbahan na siyang naging dahilan ng pagkasira ng ating bansa. Nawala ang disiplina at walang pagkakaisa. Rally dito, rally doon, nawala ang death penalty. Dumami mga masasamang loob na walang takot na gumagawa ng krimen, korupsyon sa gobyerno na nagugat na sa bansa, drugs, kidnapping, at pagdami ng rebelding grupo at iba't ibang kaso ng pagpatay na walang kinatatakutan magmula kay Cory Aquino at sa kanyang anak na si Noynoy Aquino na hindi mo ramdam ang trabaho ng gobyerno na walang pagbabago, mga batas na hindi nasusunod, nakikita mo lang silang nakaupo na walang ginawa, kundi mag-imbestiga. Na sa TV at social media mo lang sila nakikita na walang umaayos ng problema ng bansa, mga proyekto na hindi tinatapos at nang dumating ang taong ito, dito na nagsimula ang pagbabago na nakaramdam ang mga Pilipino, kakaibang pinuno sa pamamaraan ni Pangulong Duterte, ang kamay na bakal. Na kahit sinong matataas na tao ay binabangga nito, mga mayayamang negosyante, mga drug syndicate, upang protektahan ang mamamayang Pilipino sa kamay ng mga abusadong mayayamang negosyante at masasamang tao. Pero hindi habang panahon ay mananatili siyang presidente ng bansa, ang lahat ay lumilipas at nagtatapos din sa huli. Ngayon nakita natin ang anak ng dating Pangulong Marcos, na si Bongbong Marcos, na siyang nating pinili at pinagkatiwalaan dahil sa kanyang ama na maganda ang ginawa sa bansa. At si Inday Sara Duterte, na anak naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na parehong magaling ang estilo at pamamaraan sa pamumuno sa ating bansa, na may kamay na bakal pagdating sa batas at disiplina. Sila'y ating pinagsama at nanalo bilang presidente at vice-presidente, na umaasa tayo gaganda ang Pilipinas at itutuloy ang ginawa ng kanilang mga ama. Pero bakit nagkaganito ang nangyari sa ating bansa? Ang isang mahusay na Marcos ay nagmistulang Aquino ang pamumuno na hindi maramdaman. Ang ginagawa nito sa ating bansa, pati ang vice-presidente ay nagalit sa kanya na siyang naging dahilan ng paghiwalay nito kay Marcos. Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo, di ba? After ako nag-resign sa DepEd, kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez, they started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha.
Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha, hindi ko naman gusto itong ginagawa ko eh. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam niyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, this is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Ano ang dahilan bakit naging ganito ang pagpapatakbo ni Bongbong Marcos sa ating bansa? Na malayong malayo ang agwat nito sa yumao niyang ama, sino ang nasa likod ng nangyayaring ito? Nasa halip ay ibangon niya ang pagkasira ng pamilyang Marcos sa kamay ng pamumuno ni Cory Aquino, na sinira ang pangalan ng pamilya nila sa taong bayan. Pero iba ang nangyayari habang tumatagal ay bumabalik na naman ang nakaraan sa kanilang pamilya na tila ba ang sugat ay nagiging sariwa na naman sa mga taong ayaw na ulit sa mga Marcos. Dahil may kinalaman din dito ang korupsyon na isa rin sa binabato kay Sara Duterte. Mapapaisip ka talaga kung sino ang nasa likod nito. Isa sa nakikita kong dahilan, ang dikta ng taong malalapit kay BBM, ang kanyang asawa at kanyang pinsan na tila ba sunod-sunoran ito sa kanila, na hindi natin nararamdaman ang kanyang trabaho at pamumuno bilang presidente ng bansa, na may taong naghahangad ng masama upang sirain at guluhin ang dalawang pamilyang ito. Kung mapagtagumpayan nilang tanggalin ang vice-presidente, tiyak na may ipapalit. Sila dito na hindi natin magugustuhan ang mangyayari, na si BBM naman ang isusunod nilang mawala. Sa pagka-presidente na sa tingin ko ay ginagamit lang nila ang issue upang makakuha ng simpatya ng tao, pero ito ay siguradong planado. Kung inyong mapapansin, tahimik ang makakaliwang grupo sa issue ng pamilya Marcos na tinatawag nilang magnanakaw, diktador Hitler. Martial law na laging laman ng rally sa kalsada. Dahil kung mananatili si Sara Duterte sa kanyang pagka-vice-presidente, tiyak ang kasunod nito ay presidente na hindi nila ito magugustuhan. Dahil mahihirapan ang mga korap sa gobyerno at magparami ng miyembro na isa sa kalaban ng gobyerno ang mga rebeldeng grupo, kaya buksan ang iyong isipan sa mundong ginagalawan. Kung inyong mapapansin, patuloy na pinag-iinitan ng magamang ito, na kung sakali man na mapagtagumpayan nilang sirain ang mag-amang ito, tiyak na hindi na ito mananalo sa susunod na eleksyon sa pagkapangulo at pangalawang pangulo, dahil ang mag-amang Duterte ay isang malaking banta sa kanilang mga plano na magbalik ang kinatatakutan nilang kamay na bakal. Ito po ang Mark My Channel, na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman sa nangyayari sa ating bansa. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.